Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ang lahat ng papuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay handog natin sa Allah. Nawa ang kapayapaan, papugay ay mapa sa ating mahal propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang pa sa ating mga tinatalakay mula sa mga ipinagbabawal o di kaya mula sa mga muharramat na tinatalakay natin, ang tinatawag na pagsalarawan o di kaya yung bagay na iyong ginagawang larawan. Pagsalarawan ng anumang mayroong kaluluwa. Ito ay mula man sa kasuotan, sa mga pader, mga papel o mga tulad nito. Yung pagdodrawing, kabilang ito sa ipinagbabawal sa atin sa pananampalatayang Islam. Pagguhit, yung pagsalarawan ng mga mayroong kaluluwa. An Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu marfu'an, ayon kay Abdullah ibn Mas'ud, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inna ashaddan nasi 'adhaban 'inda Allah yawm al-qiyamah al-musawwirun. Rawahu al-Bukhari. Tunay na ang pinakamatindi sa mga tao sa pagdurusa mula kay Allah sa araw ng pagkabuhay, araw ng paghuhukom, ay ang mga nagsasalarawan, ay yung mga taong gumuguhit ng mga larawan na mayroong kaluluwa. At ganun din, wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu marfu'an, qala Allah Ta'ala, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu habbatan walyakhluqu dharratan. Rawahu al-Bukhari. At ayon sa hadith al-Qudsi, ayon kay Abu Hurairah, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagsabi ang propeta, nagsabi si Allah, sino pa ang higit na lumalabag sa katarungan kaysa sa nagtangka na lumikha gaya ng paglikha ko? Kaya lumikha nga sila ng isang buto at lumikha nga sila ng isang butil. At ganun din mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa an Ibn Abbas radiyallahu anhuma marfu'an, ayon naman kay Ibn Abbas, kalugdan nawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu musawwirin finnar. Lahat, ang bawat nagsalalarawan o di kaya ay gumuguhit ng larawan na mayroong kaluluwa, kullu musawwir finnar. Lahat ng ito ay mapupunta sila sa apoy sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binanggit pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yaj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adhibu fi jahannam. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, gagawa para sa kanya sa bawat larawan na isinalarawan niya, iginuhit niya ng isang kaluluwa at pagdurusahin siya sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ganun din, qala Ibn Abbas, in kunta la budda fa'ilan fasna'i ash-shajar wa ma la ruh fihi. At ganun din, sinabi ni Ibn Abbas, kung ikaw ay hindi makaiwas na gumawa, o di kaya gumuhit ng larawan, ay gumawa ka na lang, o di kaya ay gumuhit ka na lang ng larawan ng punong kahoy at anumang walang kaluluwa. So ibig sabihin, para ito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, para ito sa mga tao na mahilig silang gumuhit, mahilig magsalarawan, yung mga tao na sila ay sabihin natin mag-drawing, ito ay pinagbabawal ang pagguhit mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na mayroong kaluluwa. So kaya binanggit ni Ibn Abbas, kung hindi ka makakayanan ng isang nagsasalarawan, ay gumuhit na lamang siya ng punong kahoy o di kaya iba pa bukod pa dito na walang kaluluwa. Kaya ang mga hadith na ito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga nabanggit natin, ito ay nagpapahiwatig sa pagbabawal sa mga larawan ng mayroong kaluluwa. Ito man ay mga tao at ang tinatawag natin na hayop.
Kaya ayon sa Islam, sa atin, sa relihiyong Islam, ang mga hayop ay mayroong kaluluwa rin. Ibig sabihin, ganun din, hindi lang tao ang ipinagbabawal na guhitin ng isang nagsasalarawan, pati rin ang mga hayop. Dahil sa katunayan, ay sila rin ay bubuhayin din sila sa kabilang buhay. Mayroon ding kaluluwa ang mga hayop na ito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din, magkatulad pa rin kung ito man ay iniprinta, o di kaya iginuhit, o di kaya inukit, o di kaya nililok, o di kaya ay hinulma sa mga molde at mga tulad nito. Kaya ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa atin sa pananampalatayang Islam. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير رواه البخاري. Binanggit rin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tunay ang propeta nagsabi, hindi pumapasok ang mga anghel, ang mga malaika sa isang bahay na mayroon itong aso sa loob at ganun din mayroon itong mga larawan. O di kaya mayroong mga isinungkit, mayroong mga inilagay na mga larawan sa dingding o kahit anong lugar sa bahay na mayroong larawan na mayroong kaluluwa. So ito ay hindi papasukan ng mga anghel ang bahay na mayroon itong mga bagay na binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya dahilan ng hindi pagpasok ng mga anghel, hindi pagpasok ng mga malaika sa bahay ng isang tao, sa isang Muslim, dahil ito ay kung halimbawa mayroon siyang aso sa loob ng bahay, o di kaya ay mayroong mga larawan ng mga tao, o di kaya hayop na mayroong kaluluwa sa larawan na iyon. At kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon ding mga bahay, meron tayong matatagpuan, meron tayong makikita na sa mga bahay nila, nandoon yung rebulto, estatwa, kaya mga larawan na ito ay ginagamit bilang palamuti o di kaya dekorasyon. Hindi naman ito nila, wala silang hangarin kundi dekorasyon, wala silang hangarin kundi palamuti. Ngunit ito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay ipinagbabawal ito. Lalo na kung nakasabit pa ang mga ito. Kaya ang akala natin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga ganitong mga bagay na napapabayaan natin na ito pala ay kabilang sa mga hindi ipinapahintulutan sa atin sa pananampalatayang Islam. Ang pagsabit sa mga larawan sa loob ng bahay, pagsabit ng mga picture sa loob ng bahay, so ito ay hindi ito pinapahintulutan sa atin sa pananampalatayang Islam dahil sa mga nabanggit ng mula sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya dapat ito alisin, o di kaya kung mayroon mga iginuhit, dapat itong burahin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban sa mga larawang mahirap alisin o di kaya talagang kinakailangan, kailangan. Halimbawa, kung halimbawa sa loob ng bahay, mayroon kang nakatago ng mga ID, yung mga bagay na ito ay kinakailangan. So walang problema doon mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. May ilang mga scholar na nagsabi na maaring pahintulutan ang larawan kung ito ay nasa bagay na natatakpan o sabihin natin hindi iginagalang. Hindi kaya yung tinatawag natin na tinatapakan. Sa atin, kung halimbawa yung mga larawan na iyon nasa nasa floor mat o di kaya nasa carpet, so kung ito ay hindi naman ito ginagalang o di kaya ay natatapakan, ito ay walang problema, pinapahintulutan sa atin sa pananampalatayang Islam kung meron ito sa loob ng bahay na ito ay ginagamit o di kaya ay ginagamit bilang tapakan ng isang tao. Dahil mga alipin ng Allah, dahil hindi ito itinuturing na paggalang o di kaya ay pagdakila sa larawan. Kaya sa mga ganitong bagay, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay karamihan, kadalasan na nakikita natin, kadalasan na mga nandoon sa loob ng ating bahay, mapa ito man ay sa mga damit ng mga tao o di kaya ay
sa loob ng bahay makikita ang bawat larawan na mayroong kaluluwa. Kaya ang marapat nating gawin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, katakutan natin si Allah ng abot ng ating makakaya. Kung mayroong mga bagay na mga larawan sa loob ng ating bahay, so ito ay alisin natin at ito ay huwag nating ipangsungkit sa loob ng ating mga pamamahay dahil ito ay kabilang sa mga ipinagbawal o hindi pinapahintulutan sa atin sa pananampalatayang Islam. At ganun din mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang pa rin sa ating matatalakay, kabilang rin sa mga hindi pinapahintulutan, yung tinatawag na pagsisinungaling sa napanaginipan, yung sa panaginip. So, ang ilan sa mga tao ay gumagawa ng mga panaginip. Ibig sabihin, gumagawa-gawa sila ng mga panaginip o di kaya ay pangitain na hindi naman nila iyon nakita. Hindi naman totoo na napanaginipan nila upang makakuha lang ng papuri sa mga tao, katulad halimbawa ng katanyagan, o di kaya ay pakinabang mula sa pera, mula sa kayamanan ng mga tao. O di kaya ay upang takutin ang mga taong may alitan sa kanila. Dahil mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, marami sa mga karaniwang tao ang labis na naniniwala at umaasa sa mga panaginip na ito. Kaya, nalilinlang sila sa mga kasinungalingan ng mga ito. Yung mga tao na sila ay nagsasabi na ito daw ay napanaginipan niya, nakita niya sa panaginip, ngunit ito ay hindi totoo. Kaya may matinding babala laban doon ang sinumang gumagawa ng ganitong gawain. Qala sallallahu alayhi wa sallam, inna min a'zamil fira an yadda'i ar-rajulu ila ghayri abihi aw yuri 'aynahu ma lam tara wa yaqulu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ma lam yaqul. Rawahu al-Bukhari. Nagsabi ang sugo ni Allah sallallahu alayhi wa sallam, tunay na kabilang sa pinakamabigat sa mga kabulaanan, kasinungalingan, ay na mag-angkin ang tao na anak ng hindi niya ama, hindi niya totoong ama. O di kaya mag-angking nakita ng mata niya ang hindi naman nito nakita. O di kaya ang magsabi na ng ayon daw ito sa sugo ni Allah, ngunit hindi naman ito sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alayhi wa sallam. O qala sallallahu alayhi wa sallam, ganun din sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, siya ay nagsabi, man tahallama bihulmin lam yarahu kullifa an ya'qida bayna sha'iratain walan yaf'ala. Nagsabi pa siya sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang mag-angkin ng isang panaginip na hindi naman niya nakita, sino man ang gumagawa-gawa ng halimbawa ng panaginip ngunit hindi naman ito nananaginip ng ganong pangyayari, hindi naman niya ito nakita sa kanyang panaginip, iaatang sa kanya na pagbuhulin niya ang 2 butil ng trigo at hindi niya ito magagawa. Kaya imposible mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito ay laganap din ito. Kabilang din ito sa mga napapabayaan na hindi napapansin ng mga karamihan na mayroong mga tao na sila ay naniniwala doon sa nagsasabing nakita ko sa panaginip at ganito-ganito mangyayari o di kaya ganito-ganyan, na wala naman itong katotohanan. So, ang tao na ganun, nagsisinungaling sa mga nakita niya o di kaya ay gumagawa-gawa ng panaginip at sasabihin sa mga tao, so ito ay kabilang sa mga kasalanan na ginagawa ng isang tao. At ganun din mga alipin ng Allah, matatalakay din natin na kabilang din sa mga ipinagbabawal, kabilang din sa mga hindi pinapahintulutan sa atin sa pananampalataya, ay ang pag-upo sa ibabaw ng puntod, o di kaya libingan, o di kaya pag-apak dito sa mga, o di kaya ay pagdumi sa mga puntod. Yung pag-upo sa mga libingan ng mga nakalibing, o di kaya ay tatapakan, o di kaya yung dudumihan ang mga puntod. So kabilang ito sa hindi maaari at hindi ito ay pinapahintulutan sa atin sa pananampalatayang Islam. An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yajlisa ahadukum ala jamratin
فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه Muslim. Ayon kay Abu Hurairah, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagsabi ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, ang umupo ang isa sa inyo sa baga at masunog ang mga kasuotan niya at umabot sa balat niya ay higit na mabuti para sa kanya kaysa sa umupo siya sa ibabaw ng puntod. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, nangangahulugan na ito ay hindi dapat gawin ng isang tao. Hindi dapat ito gawin ng isang tao, yung umupo sa puntod ng mga libingan. At ganoon din, tungkol naman sa pagtapak sa mga libingan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, may ilang tao na gumagawa nito. Ito ay binabaliwalaan nila ang ganitong mga bagay. Nagpapasawalang kibo sila. Ang gawain na ito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag makikita na kapag naglilibing yung mga ilan sa kanilang mga patay, hindi nila ito napapansin na natatapakan na nila ang mga ibang libing. Kung saan, hindi nila iniingatan. Hindi nila inihingatan na matapakan yung mga katabing libingan. So makikita natin ito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At minsan, yung mga iba ay may kasuotan, di kaya nagsusuot sila ng mga sapatos na wala silang paggalang sa ibang mga patay na nakalibing. Hinggil sa bigat ng kalapastangan nito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagsabi ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, la an amshi ala jamratin aw sayfin aw akhsifa na'li bi rijli ahabbu ilayya min an amshi ala qabri muslimin. Rawahu Ibn Majah. Ika ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang maglalakad ako sa ibabaw ng baga o di kay tabak, ibig sabihin yung espada, o di kaya utahiin ko ang sandalyas ko sa aking paa, ay higit na kaibig-ibig sa akin kaysa sa maglalakad ako sa ibabaw ng puntod ng isang Muslim. Ganun din, yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, wa ma ubali awsat al-qabri qadaytu hajati aw wasat as-suq. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ko inaalintana, ibig sabihin ang kaibahan kung sa gitna ng libingan ako dumumi o sa gitna ng palengke. Ibig sabihin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kasagwaan ng pagdumi sa libingan ay gaya ng kasagwaan ng paglantad ng kahubaran at pagdumi sa harap ng mga tao sa palengke. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, marapat na ingatan ng isang tao yung mga ganitong mga bagay. Igalang ang mga nakalibing sa mga libingan at kinakailangan magkaroon tayo ng magandang asal. Hindi porket nakalibing na yung mga tao, hindi porket patay na sila, ay baliwala na sa atin ang asal na maipaglilingkod natin sa kanila. So sa Islam, tinuruan tayo, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng paggalang sa buhay, sa patay. Kinakailangan nandoon yung paggalang natin, magbuting asal natin mula sa mga kapwa natin, na kung saan lalo na yung mga namayapa na halimbawa sa puntod, so kinakailangan doon ay nandoon yung asal pa rin na binibigay natin sa kanila. Kaya ipinagbabawal ang pagtapak-tapak sa mga libingan, o di kaya ay pagdumi, lalo na yung pagdumi, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At meron pang mas malala doon, yung pagtapon ng mga basura sa ilang mga libingan. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, merong mga tao na talagang wala silang pakialam sa bagay na ito. Baliwala sa kanila ang mga bagay na ito, na hindi porket na ito ay wala na sementeryo, di kaya ay mga nakalibing na mga tao doon na tatapunan na natin ng basura, tatapunan ng mga dumi. So kinakailangan ay hindi ito gawin, o di kaya ay dapat ay iwasan ito ng pananampalatayang Islam, dahil ang mga taong gumagawa nito ay mayroong mga babala sa kanila
mula sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. At ganun din, magkakaroon din dapat tayo ng mabuting asal, mabuting paggalang. Halimbawa kung mga tao ay bumibisita sa mga libingan sa kanilang mga kamag-anak na namatay, ay dapat mga alipin ng Allah kung halimbawa ay may madadaanan tayong mga puntod, may mga madadaanan tayong mga dikit-dikit ang mga libingan. So kinakailangan ay umaari ay hubarin ang sapatos, at ganun din kapag naglalakad sa pagitan ng mga libingan ay iwasan ang tinatawag na pagtapak-tapak doon sa mismo sa mga libingan. Nandoon kinakailangan nandoon yung adab, nandoon yung asal, nandoon yung mabuting ipapakita na asal mula sa mga libingan, mula sa mga puntod na mayapa na. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, nawa ay gabayan tayo ng Allah at patnubayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gawain, at ganun din ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gawain na hindi ipinapahintulot sa atin sa pananampalatayang Islam, at nawa patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na mula sa mga gawain na ating ginagawa, at patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na ating mga pagkukulang. At ganun din dalangin natin sa Allah na tayo ay bigyan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lakas, at bigyan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga kaalaman upang matalakay pa natin at madagdagan pa nating malaman ang mga hindi ipinapahintulutan o di kaya mga ipinagbabawal upang ito ay ating maiwasan.